Magandang gabi sa inyong lahat mga ginigiliw kong tagapagpakinig at taga-subaybay. Muli ko po kayong inaanyayahang pakinggan ang isa na namang kwentong patungkol sa mga kababalaghan. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Higit sa lahat, sa iyo po, Sir Spicy. Binabati ko rin ang inyong mga masugid na tagapagpakinig at taga-subaybay. Ako nga po pala si Lito. Meron lang po sana akong ibabahaging kwento. At ito ay personal ko pong karanasan patungkol sa nangyaring kababalaghan na dinanas ng aking buhay. Ako po ngayon ay kasalukuyang nakatira dito sa Laguna at ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari ilang taon na ang nakalipas at nangyari po ito sa isla o baryo ng kaibigan kong si Rico noong kasalukuyang naninirahan pa ako sa aming probinsya sa Western Visayas. Taong 1995 nang makilala ko ang kaibigan kong si Rico. Naging kaklase ko kasi siya noong elementarya pa lamang ako. Sa tuwing pumapasok si Rico sa paaralan ay sumasakay pa ito ng bangka dahil nakatira pa si Rico sa isla na kung tawagin ay Isla Puting Bato. Naging kaklase ko si Rico noong grade 2 pa lamang ako at naging matalik ko itong kaibigan. Bukod sa napakabait ay talaga namang napakahusay pa nitong makisama. Tanaw mula sa baryo namin ang isla doon kila Rico. Lalo na pag pumunta ka sa mataas na lugar. Malapit lang po kasi ang bahay namin, Sir Spicy, sa paanan ng bundok. At mula nga sa bundok na iyon ay kitang-kita at tanaw namin ang isla ng lugar kung saan naninirahan sila Rico. Maliit na lugar lang po kung titingnan ang isla ng baryo doon kila Rico. Subalit nabanggit niya sa akin na marami din daw itong barangay, kung kaya't marami din ang mga taong naninirahan dito. Minsan pang nagkaroon ako ng pagkakataong makitang muli si Rico noong kami ay nag-aaral na sa sekundarya. Second year high school nang muli kaming makita. Talaga namang hindi pa rin nagbabago ang kaibigan kong si Rico. Ganun at ganun pa rin ang kanyang ugali. Mahusay pa rin itong makisama. Sa tuwing araw ng Biyernes siya umuwi sa kanilang isla. At pagbalik nga niya sa araw ng Lunes ay dinadalhan ako nito ng malalaking isda. Dahil sa isla nila Rico ang pangunahing hanap buhay ng mga taong naninirahan doon ay ang pangingisda. Kung kaya't malalaking isda, pusit at hipon ang dinadala sa akin ng kaibigan kong si Rico sa tuwing nakakauwi ito sa kanilang isla. Huli kong makita ang kaibigan kong si Rico matapos naming graduate ng high school. Subalit kahit ganun pa man at kahit nagkahiwalay man kami ng landas ng kaibigan kong si Rico, ay naging maganda ang aming pinagsamahan.
hindi matapos-tapos na yakapan at pagpapaalam. Kung tutuusin nga talaga mga kaibigan, para kami nga magsyuta ng kaibigan kong si Rico. Iba talaga kasi mga kaibigan ang ugali ni Rico. Talagang napakabait ng taong ito. Siya yung tipong kaibigan na kahit magkahiwalay man kayo ng landas at kahit na matagal man kayong hindi nagkita, siya yung tipo at kaibigan na hindi makakalimutan. Makalipas pa ang maraming taon, buwan ng Abril, kasalukuyan akong nag-iikot sa bayan upang mamili ng aming pangunang pangangailangan. Pauwi na ako nang makarinig ako ng pagsitsit. Subalit hindi ko iyon pinansin at nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad. Makaraan pa ang ilang sandali, isang boses at tinig ba ang narinig ko na binanggit ang aking pangalan. Hindi pamilyar ang boses na iyon sa akin. At bago pa lamang akong makalingon, isang malakas na pagtapik ang dumampi sa balat ko. Nakita ko si Rico. Nagulat pa ako at muntik ko pa nga sana siyang mabikwasan ng isang suntok. Puta! Rico! Rico! Ikaw na nga ba yan, Rico? Wala ka pa rin pagbabago, kaibigan ko. Talaga namang magugulatin ka pa rin, Lito. Rico! Nakita na naman tayo, kaibigan ko! Teka! Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Ikaw naman talaga, Lito. Palagi akong nandito sa lugar nyo. Nagpapasa ako ng mga isda sa mga tindira na nagtitinda dito ng isda sa palengke. Siguro ngayon lang ang pagkakataong nagkita tayong dalawa ulit. Small world, kaibigan ko! Kamusta ka na? Ang laki mo na! Nakakatuwa ka talaga, Lito. Siyempre naman, habang naglalakbay ang panahon, lumalaki tayo. Ito, bukod sa lumaki na ako, mas lalo pang umaba ang sungay ko. Ikaw talaga, Rico. Parang hindi ka talaga nagbabago. Pilyo ka pa rin talaga. Natatandaan ko tuloy na ilang guro ang nagagalit sa'yo sa araw-araw na sa tuwing makikita ka lang high blood na sila. Oh, kamusta ka na pala, pare? Ano nang nangyari sa'yo? Buti na lang nagkita pa tayo Akala ko hindi na tayo magkikita Ikaw naman, kaibigan kong Rico. At tagal-tagal man ang panahon, ika nga, maliit lang ang mundo. Tutal naman hindi naman masyadong malayo ang bahay nyo sa lugar namin. Diyan lang kami malapit na isla lang. Sa ngayon, palagi na akong nagpupunta dito sa bayan nyo. Simula kasi nang magkaanak ako natuto na rin akong mangisda. Sa ganun mabuhay ko ang aking pamilya. Araw-araw na akong nagpapasa ng isda dito sa mga tindira na nagtitinda dito sa palengke. Ikaw, Lito, kamusta ka na? May sarili ka na bang pamilya? At may sarili ka na bang binubuhay?
Siyempre naman, ako pa. Dalawa ng anak ko, Rico. Ikaw, Rico, ilan na bang anak mo talaga? Isa pa lang. Tigi-isa pa lang sa 3 asawa. Biro lang, biro lang. Isa pa lang, syempre. Alam mo naman, mahirap mamangka sa 3 ilog. Hindi ko kaya ang 3. Paisa-isa lang muna tayo. Halika muna dito. Dito tayo, mag-usap tayo. At bukas pala, kaibigan, inaanyayahan kitang pumunta sa isla, ha? Bakit? Ano bang magaganap doon sa isla nyo? Wala naman, kaibigan. Mayroon lang kasing gaganapin at magdadaos ng pwesta sa lugar namin. Kung kaya't sa panahong nagkita tayo ngayon, gusto ko sanang makapasyal ka sa amin. Ako nang bahala sa'yo. O sige, basta ikaw, kaibigan ko. Maraming salamat, kaibigan, sa pagpapaunlak ng paanyaya ko sa'yo. O paano? Hindi na ako magtatagal at hinihintay na ako ng mag-ina sa amin. Teka, hintayin mo ako dyan, ha. Babalikan kita. May bibigay ako sa'yo. Ikaw talaga, Rico. Hindi ka talaga nagbabago. Hintayin mo ako dyan. Wait lang. O ito, dalhin mo to. Oh, grabe naman. Ang lalaki naman ng isda nito. Hindi, kulang pa yan. At hindi lang yan, mayroon pang susunod. Basta't magpunta ka lang dito araw-araw. May pagkakataon din naman, pre, na hindi ako nakakapunta dito. Kung talaga namang malakas ang alon, di kaya may bagyo. Kung hindi naman, maliwanag ang buwan. Dahil tigil pamamangka muna kami. Alam mo naman, walang huli sa mga araw at pagkakataon na iyon. O sige, paano nga ba talaga ako makakabawi sa'yo? Wala man lamang akong maibibigay sa'yo, kaibigan ko. Hayaan mo na, huwag mo nang isiping makabawi pa. Sige, maraming salamat talaga, Rico. Maraming salamat at may ulam na naman ako. Makakatikim na naman ako ng malalaking isda at napakasariwa. Basta bukas, pare, ha. Maagang maaga kitang susunduin. Kung sino man ang gusto mong isama mo na. Akong bahala sa inyo. O sige, kaibigan, asahan mo bukas. Paano? Hanggang sa muli. Hanggang sa muli, kaibigan. Matapos akong maanyayahan ni Rico, ay agad ko namang pinaunlakan ang kanyang paanyaya sa akin na dumalo sa pagdaos ng piyesta sa kanilang baryo. Hanggang sa dumating na nga ang araw na iyon, 3 sa mga matalik kong kaibigan sa aming baryo ang isinama ko. Tuwang-tuwa sila nung mga pagkakataong isinama ko sila. At sila ay sina Mark, Rafi at Gary. Kanya-kanya kaming bitbit ng mga gamit gaya ng mga pangunahin naming pangangailangan at nangunguna na dito ang aming mga bisan dahil sigurado akong aabutin din kami doon ng ilang araw. Sinundo kami ni Rico gamit ang kanyang maliit na bangka. Nagkarga muna siya ng gasolina saglit. Matapos niyang magsalin ng gasolina sa tangke, ay agad na niyang pinaandar ang makina. At habang kasalukuyang tumatakbo ang bangka, ay tila iba ang aking nararamdaman na parang may mangyayaring hindi maganda sa aming pupuntahan. Malakas talaga ang kutob ko. Ewan ko ba? Ganun kasi ako
Pero sabi ko sa sarili ko, wag naman sanang mangyari. Alauna ng hapon nang makarating kami sa isla. At pagpatay nga ng makina ng bangka ay dinig ko na ang malakas na impact ng bus speaker at kita kong marami ng taong nanduroon. Tanaw na tanaw ko ang pinagdausan ng pwesta at dun yun banda sa malawak na bakanting lote. Nakikita kong umaagaw ang makakapal na usok mula sa mga pagdingas nila ng apoy para sa mga lulutuin. May nag-iihaw ng isda at may nagluluto ng iba't ibang putahe. Agad kaming pinagpahinga ng kaibigan kong si Rico. Matapos niya kaming ipakilala sa kanyang mga kaibigan, magulang at mga kapatid. Nangunguna na siyempre sa mga taong nandoon na mga kanayon ni Rico. Matapos naming kumain ay pinatulog na muna kami ng kaibigan kong si Rico sa kanilang silid para pagdating daw ng mamayang gabi ay may panlaban kami sa puyatan dahil isasalang daw niya kami sa inuman at sayawan. Hanggang sa dumating na nga ang gabi, pagising na pagising ko at medyo papungas-pungas pa noong mga oras na iyon. Nakita ko na marami ng taong nagsisigawan. Banggitin ko pala mga kaibigan, malapit lang kasi sa bahay ni Rico ang malawak na bakanting lote kung saan pinagdausan ng pista at pinagtayuan ng malalaki at pinagpatong-patong na sound system. Masaya ako noong mga sandaling iyon. Pagising na pagising ko at matapos kong makalabas ng pinto mula sa bahay ng kaibigan kong si Rico ay nakita kong nakapwesto na ang tatlo kong kaibigan na sina Mark, Rafi at Gary. Kita kong nagkakasarapan na sila. Agad akong tinawag at kinawayan ng kaibigan kong si Gary. Rico! Ano pang ginagawa mo dyan? Halika na dito! Para makahabol ka! Magdidilim na! Hoy! Itong tao na to, pupungas-pungas pa, kagigising lang. Ay nako, halika na! Makaraan pa ang ilang sandali ay medyo tinamaan na ako ng iniinom namin na tuba. Dun lang talaga ako nakatikim ng tubang nilagyan ng snow beer na candy, kaya medyo malamig-lamig sa bibig at sa lalamunan. Dagdag ko pa, masarap pala ang tuba pag hinaluan ng candy na snow beer. Talagang nabusog at nagsawa ako sa pulutang nakahain. Sadyang napakaraming handa nung mga pagkakataon na iyon. Sa dami ng pulutan, hindi ko pa alam kung saan ako dadampot dahil bukod sa mayroong inihaw na malaking isda, mayroon pang kilawin, iba't ibang putahing luto sa baboy at iba't ibang putahe din sa baka. Bukod pa dun, may putahe din sa aso at kambing. Talagang nabusog ako ng gusto sa kinain ko at sa tinungga kong tuba. Hindi magmaliw na saya ang naramdaman ko noong mga panahong iyon. Isip ko pa, wala na yatang papantay pa sa kasiyahan kong iyon dahil simulat sa pool. Yun lang ang pagkakataong naiparanas sa akin iyon dahil kailanman sa buong buhay ko sa panahong iyon ay hindi ko man lang naranasan ang ganong klaseng saya sa aming baryo. Kaya't hindi matapos-tapos na pagpapasalamat na binitawan ko
sa kaibigan kong si Rico. Subalit ang hindi ko alam, sa likod ng aming kasiyahan ay may naghihintay palang mangyayaring kababalaghan. Ganap ng 10:00 pasado ng gabi nang makaramdam na lang ako ng pag-aalburuto ng aking tiyan. At dahil sa walang permanenteng palikuran ng mga residente sa lugar at sa may mga masukal na bahagi lang nila na kasanayang maglabas ng kanilang agwa di patranta, tinawag ko si Rico. Tinuro niya sa akin ang lugar na pwede kong parausan ng aking nararamdaman. Medyo may kalayuan iyon sa bahay ni Rico. Gusto ko pa sanang magpasama sa kanya pero nakakahiya naman. Saglit kong tinawag si Gary. Ayon pa kay Gary, parehas daw kami ng nararamdaman. Nang marating namin ang may masukal na bahagi ng lugar, naghanap kami ni Gary ng kanya-kanyang pwesto. Makaraan pa ang ilang minuto, nakarinig ako ng kaunting ingay at ang ingay ay dinig kong mula sa mga patay na dahon na parang tila ba'y kinakaykay ng manok. Sa una, hindi ko pinansin iyon at pinagpatuloy ko lang ang paglilibang. Nagsindi pa ako ng sigarilyo. Maya-maya pa nakarinig ako ng kaunting kaluskos at dinig kong mula iyon sa likod ko. Pumihit ako at binali ko ang aking liig. Nakakita ako ng babaeng nakatuwad na ang postura ay nakatalikod sa akin. Mahaba at nakalaylay ang buhok nito. Nakita kong hubot-hubad ang babae at wala itong panty. Nangingintab ang buong katawan nito. Napanganga na lamang ako saglit at hindi nakapagsalita. Sobrang lapit talaga ng babae sa akin na siguro'y nasa 2 feet pa lang ang pagitan nito. Talagang napanganga ko at pansamantalang hindi nakapagsalita. Kitang-kita ko ang puwet ng babae at ang ilalim nito. Nakita ko pa ang maitim na damuhan sa ilalim ng puwet ng babaeng ito. Nung mga panahong iyon ay talaga namang nanggigil ako at dahil sa kargado ako ng tuba, gustong-gusto kong hawakan ang damuhan na iyon at hahalukayin para makita ko ang kabuti sa ilalim ng puwet ng babae na nakikita kong sumibol ng bahagya. Maya't maya pa hindi ko napapansin na tumutulo na pala ang aking laway. Talaga namang hindi ako nakagalaw noong mga sandaling iyon. Nawala ako bahagya sa aking pagkaulirat. Maya-maya pa saglit naramdaman kong tumigas ang nakalambitin kong flashlight na may 2 baterya. Oh hindi. Oh hindi. Isang dalaga sa bukid. Oh. Tingnan mo nga naman talaga ang siniswerte Lito. Lito, pagkakataon mo na para sunggaban. Teka, hahawiin ko lang itong mga dahon na sumasagabal. Nanggigigil ako sa iyo. Napakaswerte ko talaga at nakakita ako ng dalaga sa bukid. O hindi, yari ka ngayon sa akin. Tila ba dinatnan ako ng pagkamanyak noong mga sandaling iyon. Nawala ang aking pagkalasing.
Maya-maya pa'y magulat na lamang ako nang biglang may tumapik sa likod ko. Bigla akong natigilan at agad na nagising sa aking pagkatulala. At paglingat ko nga sa aking paglingon ay nakita ko ang kaibigan kong si Gary. Agad ako nitong hinila, hinawakan niya ako sa kamay. Agad akong napatayo at agad ko ding iniangat ang pangilalim kong kasuotan. Inaamin kong hindi pa ako naglinis sa aking sarili noong mga sandaling iyon dahil sa pagkabiglang hila sa akin ng kaibigan kong si Gary. Na habang hinihila ako ng kaibigan kong si Gary ay saglit pa akong lumingon at nakita ko nga ang itsura ng babae. Nakakatakot ang itsura nito, na ang babaeng nakita kong napakaganda kani-kanina lang, isa pala itong aswang. Marahil nadaya ako at binulag ng kapangyarihan ng babaeng aswang na iyon upang mahuli niya ako sa ginawa niyang silo. Naisip ko, mabuti na lamang at sumama sa akin ang kaibigan kong si Gary. Dahil kung hindi, baka nabiktima na ako at nakatay na ako ng aswang noong mga oras din na iyon. Agad naming sinabi kay Rico ang nangyari, pero ito lang ang binitiwan niyang salita. Huwag lang daw kami masyadong lumayo sa kanila at iwasang makipag-usap sa mga tao sa paligid dahil marami din daw ang dumalong aswang sa piyestang iyon. Nagulat ako at sinambit kay Rico na kung bakit ngayon niya lang ito sinabi. Sinabi ni Rico sa akin, marahil kung sinabi daw niya kaagad sa akin, baka hindi daw ako sumama sa kanya upang makisalo sa kasiyahang gaganaping piyesta sa kanilang baryo. Dagdag pa ni Rico sa amin ay wag daw kaming matakot dahil nasa likod lang daw namin sila. At makaraan pa ang ilang oras habang kami patuloy pa sa pag-iinuman nang bigla na lang kaming makarinig ng pagsisigawan at busis iyon ng mga kalalakihan at nakita ko na lamang na tumatakbo itong kaibigan kong si Mac at ito ay papunta sa amin. Ibinalita niyang sinapak daw si Rafi sa loob ng dancing area sa sayawan. Kaya agad kaming napatayo ni Rico at nanakbo papunta doon. Nakita naming nagkaroon na ng rambulan. Kasama doon ang mga kamag-anakan ni Rico na nagtanggol sa kaibigan kong si Rafi. Mga bagong muka ang nakasagupa nila. Mga dayo ito. Talaga namang nagkalabo-labo sa loob ng sayawan. Nakatikim din ako ng suntok na ibinato mula sa kalaban at syempre hindi naman ako papayag na hindi makaganti kung kaya't nabugbog din ang kamao ko sa pagpukpok sa mga mukha nila at ang mukha nila ay talaga namang matitigas. Na sa tuwing makakasapak ako ng isa sa kanila ay para akong sumapak sa matibay na kahoy. Natigil lamang ang gulo nang dumating ang namumuno sa barangay matapos nitong magpaputok ng Armalite. Namangha pa ako nung mga oras na iyon dahil di Armalite ang chairman ng barangay na iyon doon sa isla ng kaibigan kong si Rico. Grabe, sumakit din pati ang kamao at pati na rin ang pangako ng mga pagkakataon na iyon. Ang lalakas pa naman ng bawat suntok na binibitiwan ko sa kalaban At ganun nga din, malalakas din ang suntok na sinasalo ko. Talaga namang ilang beses akong natumba matapos akong suntukin.
Talagang mga halimaw ang mga hayop na iyon. Talagang hindi pangkaraniwan ang natatamo kong suntok mula sa kanila. Napatigil tuloy ng maaga ang kasiyahan sa pestang iyon nang magdeklara ang pinuno ng barangay na itigil na lang ang sayawan. Kung kaya't dahilan na rin para magsiuwian ng mga taong dumalo sa lugar na iyon. Makaraan pa ang ilang saglit na habang kasalukuyang nakahiga na kami, kasama ko sa silid sina Rico, Mark, Rafi at Gary. Nabanggit ni Rico na wag daw kaming basta-basta makampante dahil kilala daw niya ang nasagupa namin. Ayon pa kay Rico, mga angkan umano ng aswang ang aming nakasagupa. Napailing na lang tuloy ako nang marinig ko iyon. Nasisi tuloy ako ng mga kaibigan ko na sina Gary, Rafi at Mark na sinama ko sa isla nila Rico, at ayon pa sa kanila, pinasubo ko daw sila sa ganap na kapahamakan. Humingi na lamang ako ng pasensya sa kanila at sinabi kong wala akong nalalaman sa mga bagay na yan at hindi ko sinasadyang mailagay sila sa tiyak na kapahamakan. Maya-maya pa nang biglang nagsalita na lamang si Rico na akala namin ay tulog na. Magkakatabi lang po kasi kami ng kaibigan kong sina Mark, Gary at Rafi. At si Rico naman nasa papag na upuan na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan ng kanyang hinihigaan, na ang pagitan lamang ng higaan ito sa amin ay 2 dipa lang. Wika pa ni Rico sa amin, hindi din daw niya ginusto ang nangyari. Hindi niya umano inaasahan ang pangyayaring iyon, pero binanggit ni Rico at hindi niya ikinaila na sa baryo nila ay meron talagang aswang. Matapos iyong banggitin ng kaibigan kong si Rico, napaisip na lang ako at napayuko. Samantala, kahit ganun pa man ang narinig ko mula sa kaibigan kong si Rico, hindi naman ako nakaramdam ng gulat o sobrang takot dahil hindi lang naman yun ang unang pagkakataong nangyari sa aking buhay. Dahil mismong sa aming baryo din naman talaga ay mayroon ding gumagala na aswang. Kinabukasan, maagang maaga pa nang isama kami ni Rico papunta sa malawak na lugar o lote na kung saan maraming tanim na niyog. Malapit lang din iyon sa bahay nila. Wika ng kaibigan ko, aakyat daw siya ng buko para makainom daw kami ng sabaw at nang sa ganon mahimasmasan daw kami at upang pangunahing lunas na din sa aming nararamdaman. Medyo masakit kasi talaga ang ulo namin sa ininom naming tuba. At nung huli pa nga'y nadagdagan pa ng tanway ang aming ininom. Hay, masakit talaga sa ulo, pero kailangan talagang marunong tayong tumanggap ng na talagang ganun ang mangyayari. Uminom ka, magtiis ka sa hangover. Pagdating namin sa lugar na kung saan maraming tanim na puno ng nyug, pagtingala ko nga'y napakaraming buko. Nagpahinga muna kami saglit. Habang nagpapahinga nga'y tumingin-tingin muna ako sa paligid upang libangin ng sarili sa mga lugar na nakikita ko. Dinig na dinig ko ang malakas na agos mula sa ilog na nandoon. Ang sarap ng simoy ng hangin na dumadampi sa aking balat. Samyong-samyo sa aking ilong ang nakikita kong mga halaman sa paligid, tanim na maraming iba't ibang uri ng bulaklak.
napakaganda ng ilog na kung titingnan ng ilog ay maliit lamang, pero waterfalls po ito. Talagang kitang-kita ko talaga na malinis ang pag-agos mula sa ibabaw at bumabagsak. Walang tigil sa pag-inom ng sabaw. Pagkatapos uminom ng sabaw, ay kumain pa kami ng buko. Talagang nabusog ako sa buko. Siguro nakalimang piraso ako. Ha 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 ha. Masarap. Ha ha ha. Napakasarap talaga ng bukong ito dito Ibang-iba ang lasa ang buko dito Rico, bakit kaya ganun ang lasa ng buko dito? Napakatamis ng sabaw. Ikaw talaga, Lito. Ano ba't hindi naman pwedeng mag-iba ang lasa ng buko? Pare-parehas lang yan buko. Kung may buko sa inyo at kung ganun din ang lasa, di parehas lang din naman yan. Siguro talagang hindi ka lang nakakain ulit ng buko at ngayon ka lang nakakain ulit. Sige, marami pa dyan at lantakan nyo na yan. Maya-maya maligo tayo sa batis. O diba, masarap doon at maganda at napakalamig ng tubig ngayon. At bilis-bilisan nyo na ang pagkain nyo dyan. Mark, Rafi, Gary, ano ba at bagal-bagal nyo? Siguro, Rico, mamaya na lang tayo maligo. Kasi nabusog talaga ako sa kinain kong buko Kaya nga, masarap talaga sanang magtampisaw ngayon sa batis, pero siguro Rico mamayang hapon na lang, na siguro mga alas 3 o alas 2 ng hapon. Kasi gusto ko pa muna sanang matulog Medyo hindi pa rin ako naampawan sa nararamdaman kong hangover. Kaya nga. Ganon ba? Ay walay kaso at problema. Sige, ubusin nyo na ang kinakain nyo at umuwi tayo para magpahinga. Mamayang hapon na lang tayo babalik dito para maligo. Alas 2 ng hapon nang bumalik kami sa lugar upang ipagpatuloy ang planong maligo. May mga bit-bit na kaming baon, may dala kaming kanin at may dala din kaming ulam. Pagkatapos na maghubad ay agad kaming nagsitalunan sa ilog. Wow, ang sarap talaga ng ilog doon. Ang lamig at talagang fresh from the farm. Iba kasi ang amoy ng tubig. Talagang amoy kalikasan at walang bahid na dumi. Kaya't sinabi kong fresh from the farm dahil ang tubig ay nagmula sa bundok at umaagos ito pababa. Talagang masasabing katas iyon ng kalikasan. Makaraan pa siguro ang kalahating oras sa kalagitnaan ng kasarapan ng aming pagligo. Nagulat na lang ako dahil meron akong nakitang isang matandang lalaki at babae na nakaupo sa isang malaking kahoy malapit sa ilog mismo na iyon kung saan kami naliligo ng mga kaibigan ko. Kita kong mariin kaming pinagmamasdan nito na habang kami ay naliligo. Maya-maya pa, tinawag ko ang kaibigan kong si Rico. Pasimple kong sinabi sa kanya ang aking nakita. Marahil siguro hindi pansin iyon ng kaibigan kong si Rico. Matapos makita ni Rico iyon ay nanlaki na lamang ang kanyang mga mata. Wika niya, kilala daw niya ang dalawang matanda. Nagmadaling pinaahon kami ng kaibigan kong si Rico at bago kami magsiahunan sa tubig, nilapitan kami at agad na sinalubong
ng dalawang matanda. Ang sarap ng tubig dito! Ang sarap maligo! Mga kaibigan, halina! Umahon na muna tayo. Dito! Tawagin mo yung mga kaibigan mo. Umahon na muna tayo sa tubig. Mga kaibigan! Halala! Umahon na tayo sa tubig na ito! Magaling, magaling, magaling. Ayan ba? Ayan ba ang mga dayuhang bisita na mga tampalasan? Ha? Sila nga ang mga dayuhang tampalasan. Teka. Bakit po, Lola? Bakit nyo nasabing tampalasan ang mga bisita ko? Bakit hindi mo subukang itanong sa mga bisita mo ang tampalasang ginawa nila sa angkan ko? Higit sa lahat, sa nag-iisang apo kong babae. Maya-maya pa'y mayroon kaming nakitang isang babae na palabas at kita naming nagmula iyon sa isang parte ng may masukal na kakahuyan at kita naming naglalakad ito papunta sa amin. Na habang kasalukuyang naglalakad ang babae ay mariin at tinitignan kong mabuti iyon. Nagduda tuloy ako sa babaeng iyon dahil kitang-kita ko mula sa kilos ng babae at sa hubog ng pangangatawan nito na talagang yung babae nga na nakita kong nakatuwad at ang babaeng nakikita kong naglalakad ay iisa. Ngayon, apo, ngayong nandito ka na, ha? Ituro mo ngayon sa amin ni lolo mo kung sino ang nambuso sa'yo. Mga walang hiyang mga hayop na to. Dayo na nga lamang dito sa ating lugar mangbuboso pa. Apo, huwag kang mahihiya. Ituro mo kung sino sa lalaking nandito ang namboso sa'yo noong dumalo ka sa sayawan. Sige po, ituro mo. Hindi ako nakapagsalita, pati na rin ang mga kaibigan ko, maliban lamang kay Rico. Teka, Lola. Parang hindi naman yata tama na basta-basta nyo na lamang pagsasabihan ng mga bisita ko. Mga bisita ko yan. Hawak ko yan sa liig. Kargo ko yan, Lola. Kung gayon, hawak mo nga sa leeg. At bakit hindi mo kayang pagbabantayan ng mga walang hiyang iyan? Akalain mo naman na habang naghahanap ang apo ko ng palikuran upang pansamantalang paglalabasan niya ng kanyang nararamdaman sabi niya sa akin binusuhan daw siya ng isang lalaki at kitang-kita daw niya ang itsura nito. At talaga namang nanlalaki pa umano ang mata ng lalaki. Kita mo yan? Oo nga, Lola. Nabanggit sa akin ng kaibigan ko iyon. Hindi naman siguro kasalanan ng kaibigan ko iyon, Lola, dahil nung oras ding iyon kasalukuyan din silang naglalabas ng kanilang nararamdamang sakit sa tiyan. Wala namang ganyanan, Lola, dahil mga bisita ko yan. At hindi ko pwedeng pabayaan na lamang ang mga yan dito sa teritoryo ko. At saka bakit nandito kayo? Ha?
Ginagalang ko naman ang mga matatanda. Pero sa inyo, alam kong hindi kayo pangkaraniwang tao. Aba, aba, aba! Nagsalita na naman ang magaling. Yung mga bisita nyo lang ang nambuso sa akin eh. Alam ko kung sino iyon. At nagulat na lamang ako. Hindi nga talaga ako nagkamali dahil ako ang itinuro ng babae. Dagdag sabi pa niya. Oo, inaamin ko. Ikaw lalaki. Ikaw ang nambuso sa akin, walang hiya ka. Manyakot ang hayop ka. Abay, wag mong sabihing manyakol ako. Hindi ganun ang ugali ko. At bakit kasi nandoon ka, hindi ko naman sinasadya yon. Habang nag-iibak ako at bakit nandoon ka? Hindi naman kita nakita doon Bigla ka na lamang sumulpot. At wag mong ipagkait na nakita ko ang totoo mong itsura. At inaamin ko mismo ngayon na ikaw ay isang aswang. Mahirap ang magbintang. Kaya patunayan ninyo ang inyong sinasabi. Ikaw lalaking mamboboso. At ikaw, pinagsasabihan kita at mahigpit kong ipinagbibilin sa iyo. Bantayan mong mabuti ang mga bisita mo dahil baka makalingat ka makalawit namin iyan. At ginagarantya ko sa inyo, baka hindi na kayo makatawid pabalik mula sa islang ito. Tandaan ninyo yan, ha? Baka hindi na kayo makabalik pa sa pinanggalingan yung mga dayuhan kayo. O siya, tapos na ang usapan natin. Halika na, Apo. Mag-ingat-ingat kayo dahil nagkamali kayo ng inyong sinagupa. Teka, tanda. Siguraduhin nyo lang na mangyayari ang binitiwan ninyong salita ngayon. Dahil sinisiguro ko sa inyo na kung sino man ang isa sa mga bisita ko ang ginalaw ninyo, iyan ang malaki ninyong pagsisisihan. At muli ko pa kayong pinapaalahanan na sana huwag nyo nang ituloy pa ang maitim at masama ninyong balak. At tuluyan na ngang nagsialisan ang mga aswang na iyon. Kinahapunan, pinagmadali kami ni Rico na mag-ayos ng aming kagamitan para agaran niya kaming maihatid pa uwi. Sabi pa niya, kailangan na daw naming makauwi sa mas lalong madaling panahon dahil nanganganib daw ang aming kalagayan. Dagdag sabi pa niya, mapanganib daw ang matanda at ang mga angka nito at hindi na daw kami pwedeng magtagal pa. Wika niya, hindi daw siya natatakot sa mga aswang na iyon. Ayaw na ayaw lang daw niya na pati kami ay madamay. Kung sila lang daw, wala daw problema sa kanila. Dagdag pa niya, sanay na daw sila sa mga aswang na iyon dahil 4 na umano sa mga kamag-anak ni Rico ang nalagas. Ilang taon na ang nakalipas. Nagmadali kaming naglakad papunta sa maliit na bangka ni Rico. Subalit sa kasamaang palad, biglang dumilim at bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay pa rin kami sa bangka niya at inumpisahang hilahin ang nakabarang angkla upang sa ganon ay tuluyan na kaming makaalis sa lugar na iyon.
na habang kasalukuyang tumatakbo ang bangka ay basang-basa kami sa malakas na ulan. Dumaan pa ang ilang sandali nang muntik nang tumaob ang aming sinasakyang bangka dahil sa lakas ng hangin na sumasalubong sa amin. Sa sitwasyong iyon, nagdesisyon na lamang si Rico na bumalik dahil sa hindi kakayanin ng bangka na salubungin ang mapanganib na unos na sumasalubong sa amin. Peste! Lito, ipagpaumanhin nyo, talagang hindi tayo makakatuloy sa paghatid ko sa inyo. Talagang napakalakas ng unos. Ang malas naman, oo. O sige, walang problema. Okay lang yan, Rico. Nakahanda naman kami sa anumang pagsubok na mangyayari sa aming buhay ngayon. Gary, Rafi, Mark, pagpasensyaan nyo na. Hindi din namin ginusto ang pangyayari nito. Nakahanda ba kayo? Sige, marahil nandyan na rin yan. Nakahanda na rin kami sa anumang pagsubok. Mabuti kung ganon. Alina, bumalik na lang tayo. Alas 9 pasado ng gabi nang kumakain kami. Na habang kumakain kami ng mga kaibigan ko, isang pambihirang huni o tunog ang aming narinig. At dinig namin na nagmula iyon sa labas. Tila malapit lang iyon na kung pakinggan nasa likod bahay lang. Pambihirang tunog na sabi ko dahil tunog iyon ng isang kabayo. Pambihira dahil walang kabayo sa islang iyon. Wari pa at sabi ni Rico, at kahit mga taga-kanayo ni Rico ay wala ding mga alagang kabayo noong mga panahong iyon, kaya't ganun na lamang ang pagtataka ng kaibigan kong si Rico. Bigla siyang tumayo at nakita ko siyang gumapang papunta sa ilalim ng kanilang lutuan na kung tawagin sa kanila ay dapog. Kita kong hinila niya ang isang sako na may laman. Matapos niyang hilahin iyon ay dinala niya sa amin. Agad niyang ibinuhos ang laman ng sako. Nang buksan pa lang ni Rico ang sako ay lumabas ang mabahong amoy mula dito. Amoy tuyo kasi ang sako. Matapos ibuhos ang sako ay napakaraming buntot ng pagin na nakapulupot at nakatali ang aming nakita. Agad na kinalas ni Rico ang tali at pinabutan kami ng tig-iisa. Talaga namang magaan lang iyon, parang humawak lang ako ng latigo na kung ikukumpara pa nga talaga sa latigo ay tila mas magaan iyon. Minsan ko pa nakitang dumakot si Rico ng abo mula sa dapog at kanyang isinaboy sa bawat pinto ng kanilang bahay. Matapos ang sunod-sunod na pagtunog ng kabayo ay sumabog na naman sa katahimikan ang gabi. Nanatili lang kami sa loob ng bahay. Nakarinig kami ng kaluskos at linig naming mula iyon sa bubong ng kusina. Matapos iyon ay mayroon kaming nakitang lumitaw na anino. Kita namin ang anino sa anyong malaking ibon, subalit nakakatakot dahil ang ulo nito ay katulad sa isang aso. Nakalabas ang pangil at napakalaki at may matulis na tenga. Pinaalis kami ni Rico, wika niya. Pumasok do kami sa loob ng kanilang silid. Subalit nagpaiwan ako. Si Mark naman at si Rafi at Gary ay tumakbo papunta sa loob ng silid nila Rico. Narinig na lamang namin maya-maya pa na umiyak ang nag-iisang anak ni Rico na babae, kung kaya't dahilan din para magising
ang mga magulang ni Rico. Bukod sa asawa at anak, dun din kasi nakatira ang nanay at tatay ni Rico. Biglang tumayo ang tatay ni Rico. Bago kami makita ng tatay ni Rico ay alam na ng tatay ni Rico ang nangyayari. Agad itong pumunta sa kusina na tila ba'y wala itong nararamdamang takot ayon iyon sa kinikilos niya. Simple lang kasi itong naglalakad at nakita naming kinuha nito ang kanyang baril na dibomba at kita kong kinuha niya iyon mula sa pagkakasabit. Matapos niyang kunin iyon ay kita naming naghubad ito ng kanyang suot na damit. Kinuha niya ang kanyang panyong nakasampay lang sa kusina mismo na inilatag ang mahabang panyo sa lutuan na kung tawagin sa kanila ay dapog. At kita naming matapos lagyan ng abo ang mahabang panyo na iyon ay kanya na itong binaruron at itinali mismo sa kanyang ulo. Hindi ko alam kung bakit ginawa iyon ng tatay ni Rico. At tiyak malakas ang kutob ko na ang ginawa niyang iyon ay panlaban o pangontra sa mga aswang. Matapos niyang gawin iyon ay kita kong ikinasan nito ang kanyang baril na dibomba. Matapos pa nga niyang ikasa ang kanyang baril ay minsan pa itong dumakot ng abo at inilagay sa baril ng kanyang baril bago ito lumabas. Makalipas pa ang ilang saglit ay bigla na lamang kami makarinig ng alingaw-ngaw ng putok at ang putok na iyon ay nagmula sa dibombang baril na bitbit ng tatay ni Rico. Agad na tumayo si Rico at agad na lumabas sa kanilang bahay bitbit ang buntot pagi. At dahil sa kaibigan at solidong kaibigan ko si Rico ay hindi na ako nagdalawang isip na sundan ito. Subalit paglabas ko ng pintuan ay bigla na lamang akong napadapa at paglingat ko nga ay nakita kong dinudumog na ako ng isang napakalaking aso. Pilit kong igalaw ang aking kanang kamay na kung saan may hawak akong buntot pagi. Pinapalo ko ng malakas ang malaking aso na iyon. Subalit hindi iyon tumatama dahil sa nadadaganan ako ng aso. Kung ihahampas ko nga ito ay tila wala man lamang lakas iyon. Kung kaya't dahilan para hindi ko tamaan ng bawat paghampas ko ng buntot pagi sa halimaw na iyon. Na habang nakikipagbuno ako at kinakubabawan ng isang malaking halimaw na aso. At paglingat-lingat ko nga'y nakita ko si Rico na pilit inawasiwas nito ang kanyang bitbit na buntot pagi sa isang malaki at napakataas na halimaw na sumusunggab sa kanya. Akala ko ako lang ang nakatikim ng pagsunggab mula sa isang malahalimaw na asong iyon. Pati din pala si Rico. Makaraan pa ang ilang saglit, hindi ko namalayan ay bigla na lamang akong tumilapon na hindi ko alam ang dahilan. Nasaktan ako subalit naiisang tabi ko lang muna iyon. Simula sa aking masamang pagkabagsak ay muli akong bumangon. Pero bago pa lamang akong makabangon, 2 putok ng baril pa ang aking narinig. Huli kong makita na 2 aso ang narinig kong umatumal at nakita kong nanakbo palayo sa amin. Na habang tumatakbo ito palayo ay muli ko pa itong nakitang binaril ng tatay ni Rico hanggang sa
tuluyan na itong naglaho sa aming paningin. Nakita kong tumakbo si Rico papunta sa akin upang alalayan ako nito. Sa kabutihang palad, wala naman akong natamong sugat mula sa pagkakasunggab ng aswang na malahalimaw na asong iyon. Agad kaming pinapasok ng tatay ni Rico, habang ang tatay ni Rico ay nanatili lamang sa labas ng kanilang bahay, na habang hinihintay nito ang pagbalik ng mga aswang ay nakita kong nakaupo lamang iyon sa isang kahoy na upuan. Bumilib talaga ako sa tatay ni Rico nung mga oras na iyon, na tila ba'y parang wala lang nangyari. Nakita ko pa na nagsindi ito ng sigarilyo habang nakaupo sa labas ng kanilang bahay, habang hinihintay siguro nito ang pagbabalik ng aswang. Pumasok kami sa loob ng silid. Minsan pang sumigaw si Rico para papasukin sa loob ang kanyang amahin, subalit tumanggi ito at sinabing patulugin na daw kaming mga bisita ni Rico. Na habang nakahiga na kami ng gabing iyon, nabanggit ni Rico na isa na daw sa mga aswang ang napatay ng tatay niya. Ayon pa kay Rico, isa ang tatay niya sa kinakatakutan ng aswang noong mga panahong iyon, dahil ilang beses na umano itong nakasagupa ng aswang, at kadalasan nga na tinatambangan ito ng aswang para ito ay patayin. Subalit bigo ang aswang nakatayin ito dahil sa may tinatago din itong kakayahan, na kung tawagin ang kakayahan ng tatay niya ay kabal. Ilang beses na rin umano itong kinagat ng aswang, pero umuwi na lang daw ang aswang na bali ang pangil at sugatan dahil sa angkin nitong kabal. Isa nga sa mga aswang na nakasagupa ng tatay ni Rico ay patay. Dagdag sabi pa ni Rico, talagang mabisa daw ang kakayahan ng kanyang tatay na tinatawag na kabal, dahil ilang beses din daw itong napaaway. Subalit sa tuwing tatagain nga ito ng kanyang kaaway ay tumatalbog lamang ang itak. Hindi ko na lamang namalayan na nakatulog na lamang ako ng gabi ding iyon, matapos na magkwento si Rico tungkol sa kakayahan ng kanyang tatay. Magising na lamang ako ng kinaumagahan dahil sa ginising ako ni Gary. Bihis na sila at nakahanda na. Maaga kaming hinatid ng kaibigan kong si Rico. Sa kabutihang palad, nakauwi naman kami ng matiwasay at maayos. Nagpasalamat ako ng lubos sa kaibigan kong si Rico dahil kahit minsan hindi niya ako pinabayaan, kasama ng aking mga kaibigan ay sinama ko sa kanila at iniligtas sa ganap na kapahamakan na inihasik ng aming mga kaaway na mga aswang. Makalipas pa ang ilang araw nang magkita kami uli ni Rico sa baybayin sa aming baryo sa bayan, dahil sa patuloy pa rin itong nagpapasa ng mga isda sa mga tindirang nagtitinda ng isda sa aming bayan. At gaya nga ng dati, lagi pa rin ako nitong binibigyan ng mga isdang kanyang nahuhuli mula sa kanilang isla, sa isla ng mga aswang. Hanggang dyan na lamang po mga kaibigan ang siyang kwentong nais kong maibahagi sa inyo. Maraming salamat po Sir Spicy dahil sa binigyan mo ng pagkakataong maibahagi din ang karanasan ko patungkol sa nangyaring kababalaghan sa aking buhay. Higit sa lahat, sa inyong mga masugid na tagapagpakinig at tagapagsubaybay. Talaga namang ang mga aswang talagang mapanganib, marahas at talagang madugo ang labanan. Pero
Believe din ako sa tatay ni Rico. Talagang warrior. Kumakasa talaga sa aswang. Natawa talaga ako nung banggitin ni Rico na pati pangil ng aswang ay bali sa taglay na kakayahang kabal ng kanyang tatay. Mga kaibigan, at sana ay magustuhan po ninyo ang kwentong ipinadala ng ating kaibigang si Rico. At gaya nga po ng dati, kayo na lang po sana ang bahalang humusga kung inyo itong paniniwalaan. Muli po, lubos-lubos po akong nagpapasalamat sa inyo. Higit sa lahat sa aking mga masugid na tagapagpakinig at taga-subaybay. Mga kaibigan, better luck next time. I love you.